Ang anak kong lalaki na si Juan ay kumuha ng 11 milyon na pautang sa pangalan ko upang punduhan ang marangyang pamumuhay ng asawa niya, designer bags, alahas, at paglalakbay. Ako, isang pensyonado na may maliit na apartment, natuklasan ng pek na pirma at pagtataksil na sumira sa puso ko. Ngayon ay nagsisisi sila, nagmamakaawa ng kapatawaran. Ngunit huli na para baguhin ang ginawa ko na. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang bilang na 11 milyon ay nakatitig babalik sa akin mula sa bank statement. Ngunit hindi ko pa nakita ang pautang na ito kahit kailan sa buhay ko. Ang aking reading glasses ay bumaba sa ilong ko habang sinulyapan ko ulit ang dokumento. Umaasang ang umagang liwanag sa maliit kong kusina ay naglalaro lamang sa akin. Ang sobre ay nakabuka pa rin sa tabi ng tasa ng kape ko. Ang letterhead ng B crisp at opisyal. Lahat ay mukhang lehitimo, pangalan ko, address ko, kahit ang mukhang pirma ko sa ibaba. Ngunit hindi ako pumirma ng kahit ano. Hindi ako nag-apply ng anumang pautang. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang binabaligtad ko ang papel. Naghahanap ng paliwanag, ng fine print na magpapaliwanag sa bangungot na ito. Ang petsa ng pautang ay Marso 1, 2025. 2 linggo pa lang ang nakalipas. Buwan ng bayad na, 600,000 ay overdue na. Kailangan ko ng sagot. Mas mabigat ang pakiramdam ng telepono habang dinayal ko ang customer service number sa tuktok ng statement. Bawat ring ay umuugong sa tahimik kong apartment. Pinapalaki ang lumalaking buhol sa tiyan ko. Customer service ng B. Ito si Maria. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Tumatawag ako tungkol sa pautang na lumalabas sa account ko. Roberto Santos, account ending sa 4,729. Siyempre po, Emar Santos, hayaan ninyo po akong tingnan ang file ninyo. Nakikita ko ang personal loan na 11 milyon ay na-approve noong Marso 1. May partikular ba kayong tulong? Ang kwarto ay parang umikot ng kaunti. Dapat may pagkakamali. Hindi ako nag-apply ng pautang na ito. Tahimik sandali. Sir, nakikita ko na online submitted ang application gamit ang SSS number ninyo at digital signature verification. Ang pera ay na-deposit sa checking account ninyo noong Marso 2. Impossible iyon. Bahagyang pumutok ang boses ko. Wala akong natanggap na deposit. Pareho lang ang balance ng account ko sa nakaraang buwan. Hayaan ninyo po akong tingnan ang iba. Nakikita ko. Ang pera ay na-transfer sa joint account holder ng parehong araw. Juan Santos. Ang pangalan ng anak ko ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Mas hinigbitan ko ang paghawak sa telepono. Nagpaputi ang knuckles ko sa itim na plastic. Emar. Santos, narito pa po ba kayo? Bulong ko. Maaari ninyo po bang sabihin pa tungkol sa transfer na ito? Ang buong halaga ng pautang ay na-move sa personal account ni Emar Juan Santos sa loob ng ilang oras pagkatapos ng deposit. Nakalista siya bilang authorized user sa account ninyo mula pa. 5 taon na ang nakalipas nang idagdag ninyo siya para sa emergency. Ang mga dingding ng maliit kong apartment ay parang lumalapit. Si Juan ay may access sa account ko para sa emergency lamang. Lubos ko siyang pinagkatiwalaan. Idinagdag ko siya pagkatapos mamatay ng nanay niya para makatulong siya sa banking ko kung sakaling magkasakit ako. Sir, ayos lang po ba? Kailangan ninyo po bang i-report ang fraudulent activity? Natuyo ang bibig ko. Fraudulent activity. Ang sarili kong anak ay nagnakaw sa akin. Nagpeke ng pirma ko. Kumuha ng malaking pautang sa pangalan ko. 11 milyon na hindi ko kailanman makakabayaran sa maliit kong pensyon. Emar Santos, kailangan ko po kayong tawagan ulit. Binaba ko bago siya makasagot. Nanginginig ang kamay ko habang ibinaba ang telepono. Ang katahimikan sa apartment ko ay nakabibinging ngayon. Napuputol lamang ng tiktak ng lumang oasan sa dingding ng kusina. Pinagtaksilan ako ni Juan. Ang sarili kong anak ay tumingin sa matandang ama niya at nakita lamang ang pagkakataon para magnakaw. Ang katotohanan ay sumusunog sa dibdib ko. Halo ng sakit sa puso at galit na hindi ko naramdaman mula pa sa pagkamatay ng ina niya. Tinitigan ko ulit ang dokumento ng pautang. Ang pek na pirma na kamukhang-kamukha ng akin. Pinraktis niya ito, pinlano, ginawa ng may malamig na presisyon. Habang nag-alala ako kung paano makaraos sa pensyon ko, siya ay nagpaplano na sirain ang financial security ko. Nagsimulang lumaki ang galit. Nagsisimula bilang maliit na apoy at lumalaki sa mas malaki. 37 taon ng pagsuporta sa kanya, pagtulong sa college, pagbayad sa bawat financial mistake niya. At ito ang paan ng pagsukli niya sa akin. Dahan-dahang tumayo ako, hindi matatag ang mga paa, at lumakad sa bintana. Sa labas,
Ang Quezon City ay pareho pa rin. Tahimik na kalye, simpleng bahay, ordinaryong tao na namumuhay ng ordinaryo. Ngunit ang mundo ko ay gumuho na ng lubusan. Ang 27 minutong biyahe papuntang bahay ni Juan ay parang oras. Bawat traffic light ay nagbigay ng mas maraming oras para mag-ensayo kung ano ang sasabihin ko. Isipin ang mukha niya kapag hinamon ko siya ng katotohanan. Ang lumang Toyota ko ay nahirapan umakyat sa burol patungong subdivision, kung saan nakatira ang anak ko sa lugar na hindi ko kaya. Ang bahay niya ay nasa likod ng perpektong manicured lawn na may professional landscaping sa circular driveway. 2 sasakyan ang nasa espasyo, bagong BMW at Mercedes SUV. Parehong mas mahal kaysa sa taunang pensyon ko. Nagbarka ko sa kalye at lumakad sa stone pathway. Ang dokumento ng pautang na nakatiklop sa bulsa ng jacket ko. Ang doorbell ay tumunog ng mahal na melody na umuugong sa malaking foyer. Tatay, binuksan ni Juan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Dapat tumawag ka muna. Kailangan nating mag-usap. Lumagpas ako sa kanya papasok sa bahay nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Mayaman na hardwood floors ang nasa ilalim ng paa ko. Patungong living room na parang mula sa magazine. Floor-to-ceiling windows, leather furniture, art na talagang mahalaga ang hitsura. Hindi ito ang simpleng pamumuhay ng taong paycheck to paycheck. Dahan-dahang isinara ni Juan ang pinto. Nagpapakita na ng nerbiyos ang mukha niya. Ayos lang ba? Parang galit ka. May nakita akong interesante sa mail ngayon. Inilabas ko ang bank statement. Pinapanood ang mata niya na tumutok sa official letterhead. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Kaagad na namutla ang mukha niya. Tatay, hindi ko alam kung ano iyan. 11 milyon, Juan. Pautang na hindi ko inapply na may pirma na kamukhang-kamukha ng akin. Inilapit ko ang papel sa mukha niya. Kinumpirma ng bangko na diretso sa account mo napunta ang pera sa loob ng ilang oras. Dapat may pagkakamali. Bahagyang pumutok ang boses niya. Nagkakamali ang bangko palagi. Alam mo iyan. Ngunit mas kilala ko ang bangko kaysa sa iniisip niya. 37 taon ng trabaho sa loan documents, signature verification, fraud detection protocols, ang nerbiyos na paraan ng pagtingin niya sa hagdan, ang pawis sa noo niya kahit malamig ang aircon sa umaga. Tumigil ka sa pagkasinungalingan sa akin. Mas matigas ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Kinausap ko ang customer service. Kinumpirma nila na nakalista ka bilang emergency contact na may account access. Pinirete mo ang pirma ko at nagnakaw ng 11 milyon. Tahimik na lumipas ang katahimikan sa pagitan namin. Sa wakas, bumagsak ang balikat niya sa pagkatalo. Tatay, kailangan mong maintindihan. Si Maria ay may expectations. Sanay siya sa ganitong lifestyle. At hindi ko siya mabibigo. Lagi mong sinasabi na pamilya muna, di ba? Alam ko na gusto mong tumulong kung kaya mo. Tumulong. Halos bulong ang salita. Hindi ito tulong, Juan. Ito ay pagnanakaw. Ito ay pandaraya. Ito ay pagsira sa financial security ng ama mo. Ngunit hindi mo naman ginagamit ang credit na iyan. Simple lang ang buhay mo, at kailangan ni Maria Juan. Anong sigawan iyan? Lumitaw si Maria sa tuktok ng hagdan na parang grand entrance. Designer workout clothes na malamang mas mahal kaysa sa buwan ng upa ko. Perpektong ayos ang buhok. Alahas na nakukuha ang umagang liwanag mula sa mahal na bintana. Dahan-dahang bumaba siya. Tinatanaw ang eksena ng may halatang inis. Oh, Roberto, nandito ka. Parang may hindi ka nais-nais na nakita siya sa sapatos niya ang tono niya. Maria, matigas akong tumango. Kausap ko lang ang asawa mo tungkol sa pautang na kinuha niya sa pangalan ko. Umabot siya sa ibaba ng hagdan at tumayo sa tabi ni Juan. Ang braso niya na dumudulas sa kanya sa possessive gesture. Roberto, honestly, sobrang ingay mo sa wala. Mamamatay ka na rin naman soon. Bakit mo kailangan ang pera na iyan? Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Natitigan ko ang babaeng ito na kaswal na itinuring walang halaga ang natitira kong taon. Natumingin sa akin at nakita lamang ang hadlang sa kanyang kaginhawahan. Nagpakita ng gulat ang mukha ni Juan sa blondness ng asawa niya. Ngunit hindi niya kinontra, hindi niya ipinagtanggol ako, kahit hindi siya nahiya. May malamig na nanirahan sa dibdib ko. Pinapalitan ang mainit na galit na dala ko dito. Nagnakaw sila sa akin, nagsinungaling, at ngayon itinuring walang halaga ang buhay ko bilang abala. Maingat kong tiniklop ang dokumento ng pautang at ibinalik sa bulsa ko. Nang tumingin ako ulit, pareho silang nakatingin sa akin nang may pagod na parang biglang napagtanto na baka sobra na ang ginawa nila. Tama ka, Maria. Kalm ang boses ko, halos pleasant. Malamang wala na akong maraming taon. Tumuwid si Juan,
Kumukuha ng confidence mula sa cruelty ng asawa niya. Tatay, kailangan mong maintindihan. Pinalaki mo ako na umaasa sa suporta ng pamilya. Iyan ang ginagawa ng magulang. Pinanonood ko siyang maglakad sa mahal nilang hardwood floors. Gumagalaw ang kamay na hindi pa nakaranas ng totoong trabaho. Parehong kamay na nagpeke ng pirma ko. Lahat ng taon na nangako kang laging nandyan para sa akin. Naalala mo, sinabi mo na pamilya muna, kahit ano pa. Lumakas ang boses niya sa bawat salita. Hindi ko hiniling na ipanganak. Tatay, ikaw ang pumili na magkaanak. May kasamang responsibilidad iyan. Ang mga taon ng pagbayad sa college ay lumipas sa isip ko. 2 shift sa bangko para sa gastos niya. Murang tanghalian para may pera siya sa social activities. Ang pride na naramdaman ko nang makita siyang grumaduate. Tama talaga si Juan, Roberto. Lumapit si Maria sa asawa niya. Ang braso niya na yumakap sa baywang niya sa United Front. Ang magulang ay nagsasakripisyo para sa anak, hindi ang kabaligtaran. Natural order iyan. Natural order. Naalala ko ang gastos sa kasal. 800,000 na kinayod ko mula sa retirement savings ko dahil kailangan ni Maria ang perfect venue, perfect dress, perfect reception. Kumain ako ng sopas at sandwich lamang sa mga buwan pagkatapos. Masiglang tumango si Juan sa suporta ng asawa niya. Tama. At honestly, tatay, dapat magpasalamat ka na binibigyan ka namin ng opportunity na ito. Ilang retirado ang nakakaramdam na useful, na alam na ang pera nila ay talagang nakakatulong sa kaligayahan ng pamilya. Naalala ko ng malinaw ang down payment sa bahay. 2 milyon, halos kalahati ng savings ko noon. Tinawag itong temporary loan ni Juan na alam nating pareho na hindi babayaran. Pinili ni Maria ang subdivision, ang upgraded kitchen, ang master bathroom na may marble fixtures. Simple lang naman ang buhay mo. Juan continued sa tema niya. Maliit na apartment iyan, lumang sasakyan. Para saan mo kailangan ng pera? Kami ni Maria. May appearances kaming panatilihin. Social obligations. Inaasahan ng business colleagues ko ang ganitong lifestyle. Anong business colleagues? Nabuo ang tanong sa isip ko. Ngunit hindi ko sinabi. Sa halip, pinakinggan ko ang anak ko na muling isinusulat ang kasaysayan. Ginagawang generosity ang pagnanakaw niya. Kinnes ang krimen niya. Ang totoo, tatay, utang mo ito sa akin. Pagkatapos ng lahat ng taon na sinabi mo na espesyal ako, na deserve ko ang pinakamahusay, na palagi mo akong alagaan. Well, ito ang chance mo para patunayan yan. Ngumiti si Maria, matalim na parang basag na salamin ang ekspresyon. Bukod pa roon, Roberto, sa edad mo, ano ang pera kumpara sa pag-alam na tinulungan mo ang anak mo na magtagumpay? Hindi mo madadala iyan. Hindi mo madadala. Kasama ang naunang komento niya tungkol sa papalapit kong kamatayan. Malinaw ang mensahe. Naghihintay sila na mamatay ako. Umaasa roon, nagpaplano roon. Naalala ko ang emergency fund na pinanatili ko sa maraming taon. Ang pera na inilaan ko para sa hindi inaasahang medical expenses. Para sa posibilidad na kailanganin ko ng care sa huling taon ko. Ninakaw nila ang security ko, ang peace of mind ko, ang kakayahan kong tumanda ng may dignidad. Hindi kami humihingi ng charity dito, sabi ni Juan. Halos magnanimos ang tono niya. Humihiling kami na maging ama ka na lagi mong sinasabi na gusto mo. Ang naglalagay ng pamilya muna. Perpekto ang manipulation. Perpektong crafted na halos hinangaan ko ang artistry nito. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa anak ko at ginawang armas laban sa akin. Ginamit ang sarili kong salita, sarili kong values para bigyang katwiran ang pagtataksil nila. Tumigil si Juan sa paglalakad at diretso akong tiningnan. Kaya ano na, tatay? Susuportahan mo ba ang pamilya mo o magiging selfish ka sa pera na hindi mo naman kailangan? Lumawak ang ngiti ni Maria. Sigurado akong gagawin ni Roberto ang tamang choice. Di ba, Roberto? Tiningnan ko silang pareho, ang anak ko at asawa niya. Nakatayo sa magandang bahay nila na puno ng furniture na binili sa ninakaw na pera. Suot ang damit na binili sa pek na pautang. Namumuhay sa buhay na itinayo sa pundasyon ng sirang financial security ko. May nanirahan ng malalim sa dibdib ko. Malamig at final na parang yelo sa taglamig. Lunes ng umaga ay nagdala ng 3 sobre mula sa B. Bawat isa mas urgent kaysa sa nauna. Nakaupo ako sa mesa ng kusina ko na may reading glasses at umagang kape. Inilalatag ang mga dokumento na parang general na nagre-review ng battle plans. Default notice, collection procedures, foreclosure warning. Tahimik ang weekend. Sobrang tahimik. Ginugol ko ang Sabado at Linggo sa pagre-reply ng salita ni Juan, ng cruel na ngiti ni Maria, ng kaswal na paraan ng pagtrato nila sa natitira kong taon bilang walang halaga. Ngunit nag-isip din ako bilang banker.
analyzing ang sitwasyon na may 40 taon ng professional experience. Ngayon, gumagalaw na ang bangko tulad ng inaasahan ko. Paggabi ko na ayusin ang default sa loob ng 30 araw, ay magreresulta sa acceleration ng buong balance at pagsisimula ng foreclosure proceedings. Pamilyar ang legal language, halos comforting sa presisyon nito. Ako mismo ang nagsulat ng ganitong notice noon nang ako pa ang nasa likod ng desk. Buwanang bayad na 600,000 sa pensyon na 65,000. Brutal at simple ang matematika. Nang 9:30 minuto, nilakad ko ang 6 na block papuntang B. Paihong building kung saan ako nagtrabaho sa karamihan ng buhay ko. Kung saan nag-throw ng retirement party ang kolegyes ko 3 taon pa lang ang nakalipas. Mas maliit ang lobby kaysa sa naalala ko. Ngunit pareho pa rin ang etyo ng marble floors. Emar Santos. Pamilyar ang opisina ng branch manager. Kahit 2 taon pa lang si Margaret Reyes doon. Paumanhin na nagkita tayo sa ganitong sitwasyon. Professional courtesy halos sa policy enforcement. Kaagad kong kinilala ang tono. Margaret, kailangan kong maintindihan ang options ko dito. May 40 taon akong banking experience, kaya magsalita ka ng prangka. Inilagay ko ang mga dokumento sa desk niya. Ano eksakto ang tinitingnan natin? Sinuri niya ang file ng may practice deficiency. Ang pautang ay properly executed na may pirma ninyo bilang co-signer. Ang primary borrower, ang anak ninyo, ay walang bayad at hindi sumasagot sa contact attempts. At full ang liability ko. Bilang co-signer, responsible kayo sa buong balance kahit ano pa ang sitwasyon. May tunay na simpathy ang boses niya. Naiintindihan ko na mahira ito, lalo na sa family situation. Family situation. Malinis na parirala para sa pagtataksil at pagnanakaw. Paano ang fraud allegations? Ang signature verification. May inilabas si Margaret sa computer screen niya. Sinunod ng tama ang verification process namin. Tumutugma ang pirma sa samples namin. At online submitted ang application na may proper documentation. Siyempre, may 5 taon si Juan na practice sa pagpeke ng pirma ko sa maliit na dokumento. Nang subukan niya ang masterpiece na ito, perpekto na ang teknike. Kaya payment o foreclosure ang options ko. Essentially, maaari kayong mag-civil action laban sa primary borrower. Ngunit hindi yan nag-alis ng obligation ninyo sa bangko. Civil action laban sa sarili kong anak. Hindi nawala sa akin ang irony. Dahan-dahan akong umuwi, dumaan sa mahabang ruta sa tabi ng Manila Bay. Steady ang agos ng dagat. Walang pakialam sa problema ng tao. Nang makarating ako sa apartment ko, nagdesisyon na ako. Tinawagan ko ang bahay ni Juan. Si Maria ang sumagot sa ikatlong ring. Oh, hello, Roberto. Parang yelo ang mga salita niya. Wala si Juan. Maria, nagsisimula na ang bangko ng foreclosure proceedings. Kailangan kong kausapin siya. Sandali lang. May tumama ang telepono sa matigas. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang boses ni Juan. Tatay, nag-usap na tayo tungkol dito. Problema mo na iyan ngayon. Juan, pakinggan mo ako ng mabuti. Kung hindi ka magsimulang magbayad, mawawala ang bahay ko. Sa kalye ako matitira. Well, dapat naisip mo iyan bago ka magalit sa family helping family. Namatay ang linya. Matagal akong nakaupo sa upuan ko. Nakatitig sa loan documents na nakalatag sa coffee table ko. Nabigo ang conventional solutions. Susundin ng bangko ang procedure. Patuloy na i-ignore ni Juan ang responsibilidad. Patuloy na gagastusin ni Maria ang ninakaw na pera sa designer clothes at luxury cars. Ngunit mayroon akong hindi nila inaasahan. 40 taon ng pag-unawa kung paano talaga gumagana ang financial institutions. Kalaman sa systems, procedures, at pinakamahalaga, tao. Tumunog ang telepono. Si Margaret Reyes mula sa bangko. Emar Santos, gusto ko lang ipaalam na na-schedule na namin ang meeting sa legal department namin sa susunod na linggo. Dapat prepared kayo. Salamat, Margaret. Pinahahalagahan ko ang courtesy. Pagkatapos ko ibaba, inilabas ko ang yellow legal pad at nagsimulang magsulat ng notes. Hindi tungkol sa payment plans o legal defenses. Walang saysay iyon ngayon. Sa halip, nagsimula kong isulat ang lahat ng alam ko tungkol sa buhay ng anak ko, habits ng asawa niya, finances nila, vulnerabilities nila. Miyerkules ng umaga ay nahanap ako sa mesa ng kusina ko na may tasa ng kape at lumang address book ko. Wayne Smooth ang leader cover mula sa 40 taon ng professional networking. Ang yellow legal pad mula lunes ng gabi ay puno na ng pangalan, phone numbers, at maingat na connections sa mga taong maaring makatulong na maintindihan eksakto kung ano ang ginawa ni Juan. Sumagot si Elena Cruz sa ikalawang ring. Roberto Santos. Well,
Pleasant surprise ito. Mainit ang boses niya na parang maraming staff meetings at Christmas parties ang pinagsaluhan namin. Kumusta ang retirement? Actually, Margaret, kailangan ko ng professional favor. Maaari ba tayong magkape ngayong umaga? May tanong ako tungkol sa credit applications. Nagsuggest siya ng lugar sa Makati, neutral territory, kung saan malaya kaming mag-usap. Nang 10 oras 30 minuto, nakaupo na ako sa harap ng babaeng nagsimula bilang teller noon pa ako loan officer. Pareho na kaming gray-haired ngayon, ngunit matalas pa rin. Ano ang bumabagabag sa iyo, Roberto? Inilabas ko ang kopya ng loan application ni Juan sa maliit na mesa. Ang anak ko ay nag-apply ng pautang gamit ako bilang co-signer. Hindi ko pinirmahan ang dokumentong ito. Pinag-aralan ni Margaret ang paperwork ng may practiced AE na nag-review ng libu-libong applications. Consistent ang pirma sa samples namin. Ngunit Roberto, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang anak mo ay nag-apply dito sa Metrobank ng ilang beses sa nakaraang taon. May malamig na nanirahan sa tiyan ko. Ilang beses? 3 applications. Lahat gamit ka bilang reference o potential co-signer. Tinanggihan namin dahil sa inconsistencies sa documentation. Nag-lean forward siya, binabaan ang boses. Ang handwriting analysis namin ay nag-flag ng concerns tungkol sa signature authenticity. Maraming bangko, maraming applications. Hindi ito desperate one-time crime. Systematic fraud ito. Margaret, kailangan kong maintindihan ang scope nito. Sino pa ang nilapitan niya? Inilabas niya ang phone niya at nag-scroll. Maaari akong tumawag sa loob ng legal boundaries. Bigyan mo ako hanggang hapon. Nang 3 oras, nakaupo na ako sa opisina ni Tomas Ramos sa isang credit union sa Pasig. Si Tomas ay nagtrabaho sa fraud investigation ng 15 taon bago lumipat sa credit analysis. At lalong sumeryoso ang mukha niya habang sinuri ang mga dokumento na dala ko. Roberto, ang nakikita ko rito ay tumutugma sa pattern na tinutrack namin sa maraming institutions. Iniharap niya ang computer screen sa akin. Ang credit reports na ito ay nagpapakita ng applications sa 4 na bangko sa nakaang 18 buwan. 4 na bangko. Steady ang paggalaw ng pen ko sa legal pad. Recording dates, amounts, institutions. Malinaw ang pattern. Pinractice ni Juan ang teknike niya. Building up sa big score. Lumalaki ang amounts, sabi ni Tomas, tinuturo ang specific entries. Maliit na personal loans muna, pagkatapos home equity lines. Sa wakas, ang malaking signature loan na na-approve sa B. Ano ang total exposure? Naggalaw ang daliri ni Tomas sa kalkulator. Kasama ang pautang na liable ako. Halos 16,500,000 sa applications. Mga 3,300,000 sa maliit na loans na na-fund talaga. 16,500,000. Hindi lang ako ninakawan ni Juan. Sinubukan niyang magnakaw sa bangko sa buong Metro Manila. Gamit ang identity ko bilang susi sa vault. Tomas, ano ang magiging strongest case para sa prosecution? Pattern evidence, multiple institutions, escalating amounts, clear intent to defraud. Nagprint siya ng ilang pages ng credit reports at ibinigay sa akin. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng systematic identity, theft sa loob ng mahigit 1 taon. Umuwi ako na may Manila folder na puno ng evidence na nagpipinta ng larawan na bagong simula kong maintindihan. Hindi lang isang pirma ang pinirete ni Juan. Buong criminal enterprise ang itinayo niya sa paligid ng pagnanakaw ng identity ko. Ang pautang na natuklasan ko ay ang matagumpay na culmination ng buwan ng attempted fraud. Noong gabing iyon ay inorganisa ko lahat chronologically. Applications na tinanggihan dahil sa suspicious signatures. Maliit na loans na na-approve bago maging suspicious ang bangko. Ang escalating pattern na humantong sa 11 million score sa dating employer ko. Ngunit may bagay na nagbug sa akin habang sinuri ko ang credit reports. Ilang applications ay nagpapakita ng ko-applicant na hindi ko kilala. Si Marco Reyes na may address na hindi ko alam. Ngunit pirma na kamukhang kamukha ng sulat kamay ni Maria. Tumunog ang phone ko. Si Elena Cruz. Roberto, ginawa ko ang mga tawag na iyon. Kailangan mong malaman ang tungkol sa manugang mo. Si Maria Santos ay busi na busi sa maraming bangko sa paligid. Kinuha ko ang pen ko at nagbukas ng bagong page sa legal pad. Biyernes ng umaga ng 11. Nagpark ako 3 block mula sa bahay ni Juan na may dermos ng kape at lumang digital kamera ko. Ang tawag ni Margaret ay nagbigay sa akin ng eksakto kung ano ang kailangan ko. Specific info tungkol sa activities ni Maria sa maraming bangko. Laging kasama ang isang Marco Reyes. Parehong Marco Reyes na may pirma sa ilang loan applications. Nasulat kamay na kamukhang kamukha ni Maria.
Ginugol ko ang Huwebes ng gabi sa pagpaplano ng surveillance na parang ordinaryong banking investigation. Routes, timing, equipment, check. Hindi nawawala ang 40 taon ng methodical thinking kahit family ang subject. Lumabas si Maria sa bahay ng 11 oras 47 minuto. Nag-drive siya ng Mercedes, ang binili sa ninakaw na pera, patungong upscale shopping district malapit sa Mall of Asia. Unang stop, Rostan's. Pinanood ko mula sa food court habang tinitingnan niya ang men's watches sa jewelry department. Mahal na mga iyon, kilala na siya ng Sales Associate. Nagdadala ng pieces mula sa backroom. Halatang sanay sa serious purchases. Pinili niya ang Rolex watch. Nakikita sa zoom lens ng kamera ko ang price tag na 118,000, halos double ng buwan ng kita ko. Ginastos ng kaswal sa hindi tiyak na asawa niya. Si Juan ay suot ang murang digital watch na matagal na niya. Dinokumenta ko bawat purchase sa pictures. Si Maria sa register, credit card sa kamay, bags na niloload sa Mercedes, pera na dapat sa mortgage ko, ginawang gifts para sa lover niya. Nang 2 oras 30 minuto, nag-drive siya sa isang mahal na Italian restaurant sa Makati. Nagposisyon ako sa kabilang kalye na may clear view sa malalaking bintana. Nandun na siya sa corner table, mid-negatibo 30s, well-dressed, conventionally handsome sa paraan na malamang appealing sa babae tulad ni Maria. Nang lumapit siya, tumayo siya at hinalikan. Hindi polite kiss ng friends, kundi intimate embrace ng lovers. Theatrical ang gift presentation. Ginawa niyang show ang watch, ikinabit sa pulso niya habang hinangaan niya ang mahal na bigat nito. Nakunan ng kamera ko lahat sa bintana ng restaurant. Intimate conversation nila, kamay niya sa mukha niya, ang paraan ng paglinya kapag may binulong siya na nagpatawa sa kanya. Hindi ito casual affair. Buong relationship na funded ng ninakaw na pera. Mas mahal ang watch na ito kaysa sa kinikita ng karamihan sa buwan. Narinig kong sabi niya nang lumabas sila pagkatapos ng meal. Paihong arrogant confidence ang boses niya tulad sa living room ni Juan. Paihong telling ang response niya. Sobrang spoil mo ako. Ngunit hindi ako nagreklamo sa lifestyle upgrade. Lifestyle upgrade. Ang savings ko sa buhay ginawang lutsuri ng ibang lalaki. Lumipat sila sa hotel bar sa peninsula, kung saan nag-order siya ng champag na 2,200 ang baso. Nakaupo ako sa lobby na may newspaper. Malapit para makita ngunit malayo para hindi makita. Hindi malalaman ng family ng asawa ko kung saan talaga napupunta ang perang ito. Sabi ni Maria, itinataas ang baso na parang toos sa deception nila. Si Marco, dahil si Marco Reyes ito mula sa loan applications. Nag-link ng baso sa financial freedom at stupid men na nagpapahintulot. Kinunan ko ang huling picture nila together. Clear ang wedding ring ni Maria habang hinahaplos ang mukha ng lover niya. Habang umuwi, sinuri ko ang evidence. Banking fraud sa maraming institutions. Identity theft sa 18 buwan. At ngayon ang perfect capstone. Ginagamit ng asawa ni Juan ang ninakaw na pera para pondohan ang elaborate affair sa ibang lalaki. Iniisip ni Juan na nanalo siya nang ibaba niya ang tawag sa akin. Iniisip ni Maria na mapipatahimik niya ako sa cruel words niya tungkol sa mortality ko. Wala silang alam na habang nagsiselebrate sila ng victory nila, nagtatayo ako ng kese na sisira sa kanilang dalawa. Ngunit hindi na ito tungkol sa legal prosecution. Ito ay tungkol sa mas personal, mas satisfying. Lunes ng umaga, inilatag ko ang bawat piraso ng evidence sa mesa ng kusina ko na parang complex puzzle. Bank documents, credit reports, surveillance photographs, contact info mula sa lumang address book ko. Hindi lang ako ang biniktima ni Juan. Sigurado ako roon. Sumagot si Linda Mendoza sa unang ring. Tight ang boses niya sa stress na kilala ko kaagad. 5 taon ng kapitbahay ni Juan. Biyuda na namumuhay sa Social Security na biglang nasangkot sa web ng lease ng anak ko. Roberto, marami raw sinabi sa akin si Juan tungkol sa iyo. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi niya may health issues ka. Health issues. Isa pang isa pang manipulation. Linda, ayos lang ako. Ngunit kailangan kong tanungin ka ng importante. May financial dealings ka ba kay Juan kamakailan? Matagal ang katahimikan para kumpirmahin ang hinala ko. Maaari ba tayong magkape ngayong umaga? Kailangan nating mag-compare ng notes. Sa maliit na cave sa Quezon Avenue, hinawakan ni Linda ang purse niya na parang shield habang ipinakita ko ang loan documents. Pareho ang progression ng mukha niya sa naranasan ko. Confusion, recognition, pagkatapos burning anger. Sabi niya may sakit ka at kailangan ng tulong. Ngunit masyadong proud para humingi diretso. Sabi kong kusig na ko ng Carloan para sa kanya. Gagamitin niya ang pera para sa medical bills mo. Magkano?
Linda. 1 milyon. Nareposes ang sasakyan noong nakaang buwan, at ngayon sabi nila buong balance ang utang ko. Bahagyang pumutok ang boses niya. Pinagkatiwalaan ko siya dahil anak mo siya. 1 oras kaming nag-compare ng kwento. Parehong manipulation tactics. Parehong false emergencies. Parehong exploitation ng trust at family connections. Nagbigay si Linda ng 3 pangalan pa. Ibang tao na nilapitan ni Juan ng similar na kwento. Nang Martes ng hapon, nakaupo na ako sa law office ni Patricia Lopez, fraud prosecutor na umalis sa EA office para hawakan ang cases tulad nito. Puno ng documentation mula sa 5 victims ang conference table. Mr. Santos, sa 20 taon ng fraud prosecution, bihira akong makakita ng case na ganito well-documented. Sinuri niya ang pictures mula sa shopping spree ni Maria, banking records, testimony mula sa multiple victims. Halata ang banking background mo sa bawat detail. Ano ang options natin? Halos tiyak ang criminal fraud charges sa evidence na ito. Ngunit mas interested ako sa civil recovery potential. Inilabas niya ang kalkulator. Kung mapapatunayan natin ang pattern ng systematic fraud sa multiple victims, maaari nating hingin ang asset forfeiture, wage garnishment, at full restitution. Asset forfeiture. Bahay ni Juan, alahas ni Maria, mahal na gifts ni Marco. Lahat ng binili sa ninakaw na pera ay maaaring kunin at ibenta para sa victims. Ang KI coordination, continued ni Patricia. Mahina ang individual cases, ngunit overwhelming ang collective evidence ng deliberate criminal enterprise. Miracles ng gabi ay nasa community center meeting room kami. 7 victims, edad mula 35 hanggang 78. Bawat isa representing different facet ng systematic deception ni Juan. Si Tomas, dating kolegi ko, na nagpahiram kay Juan ng 275,000 para sa fake emergency. Si Sarah Cruz, na nagwaranti ng apartment lease ni Juan at ngayon facing eviction. Nakatayo ako sa Wete board organizing ang timeline na parang ordinaryong banking project ko. Ang nakikita natin dito ay hindi random financial irresponsibility. Paliwanag ko, tinuturo ang dates at amounts. Ito ay calculated criminal enterprise sa loob ng 3 taon na targeting specific demographics. Matatandang kapitbahay, family friends, professional contacts na pinagkatiwalaan ang apelido Santos. Bawat victim ay nag-share ng kwento nila. Parehong techniques, parehong emotional manipulation, parehong exploitation ng trust. Systematic na kinilala ni Juan ang vulnerable people sa social circle niya at gumawa ng elaborate lease para extract maximum financial benefit. Sabi niya na mamatay ang tatay niya at kailangan ng experimental treatment. Sabi ni GNG, Pascual, 80 anyos na church member na nag-mortgage ng bahay niya para tumulong. Sabi masyadong proud ang pamilya para humingi ng charity. Ang maganda sa sitwasyon natin, continued ko, ay hindi nila alam ni Juan at Maria na nag-connect na tayo. Iniisip nila isolated at defeated victims ang kinakausap nila. Sa halip, coordinated coalition tayo na may comprehensive evidence at legal representation. Tumango si Patricia ng may approval. Sa level ng documentation at victim testimony na ito, federal wire fraud charges, identity theft, elder abuse, at potentially RICO violations kung mapapatunayan natin ang organized criminal enterprise. Palpably nag-shift ang energy sa room. Hindi na defeated victims ito. Witnesses na sila sa major criminal case, backed ng overwhelming evidence at professional legal counsel. Kaya ano ang next step natin? Tanong ni Tomas. Tiningnan ko ang paligid sa mga mukha ng taong nasira ang buhay ni Juan. Pinagtaksilan ang trust, sinira ang financial security para sa selfish purposes niya. Miracles ng hapon ng 2 oras. Tumunog ang phone ko nang may urgency na parang fire alarm sa tahimik ng apartment ko. Boses ni Juan, tight na may barely controlled panic, demanding immediate attention. Tatay, kailangan nating mag-usap ngayon. Walang pleasantries, walang pretense ng familiar warmth. Malaking mistake ang ginagawa mo sa mga taong tinatawagan mo. Kaya alam niya. Nagtaka ko kung gaano katagal bago makarating sa kanya ang balita sa interconnected banking community ng Manila. Apparently, 24 oras lang ang kailangan para malaman ng anak ko na nagkita na ang victims niya. Anong tao, Juan? Huwag kang maglaro sa akin. Alam ko ang ginagawa mo. Pinagsasama-sama ang mga iyon. Pinupuno ang ulo nila ng list tungkol sa akin. Tumigil iyan ngayon. Implicit pero clear ang threat. Iniisip ni Juan na maaari niya akong takutin pabalik sa silence. Tulad ng pagsilence niya sa akin sa cruel words ni Maria tungkol sa mortality ko. Wala siyang ideya kung gaano na backfired ang strategy na iyan. Magkita tayo sa isang restaurant sa Makati sa 1 oras.
Sabi ko ng calm. Mag-usap tayo ng matanda. Perfect ang lugar, public, well-lit, sapat na ambient noise para hindi makapakinig ang iba. Ngunit tahimik para sa serious conversation. Pinakamahalaga, pipilitin niyang i-moderate ang behavior niya sa harap ng witnesses. Nandun na siya nang dumating ako. Nakaupo sa corner table na may view sa buong restaurant. Control tactics, malamang natutunan kay Maria. Designer shirt at mahal na watch niya. Parehong binili sa ninakaw na pera. Projecting success at confidence. Ngunit clenched jaw at restless fingers niya ang nagsasabi ng ibang kwento. Iniisip mo na matalino ka, pinagsasama-sama ang mga tao laban sa akin. Simulan niya bago pa ako makaupo. Wala kang ideya kung ano ang nilalaro mo rito. Inilagay ko ang briefcase ko sa tabi ng upuan at pinag-aralan ang mukha ng anak ko. Nakasulat ang desperation sa tie lines sa mata niya. Forced aggression sa posture. Hindi ito ang confident young man na itinuring walang halaga ang financial ruin ko, 2 linggo pa lang ang nakalipas. Hindi ako ang nagpapagsama-sama ng kahit sino, Juan. Simple lang na nag-share ako ng information sa mga taong nagtatanong tungkol sa sarili nilang financial situations. Information. Bahagyang tumaas ang boses niya. Pagkatapos bumaba ng maalala kung nasaan kami. List mo yan. Kwento para gawing masama ako. Hindi list ang bank records, anak. Hindi list ang credit reports. Hindi subject to interpretation ang signature analysis. May kumisla sa mukha niya. Gulat na alam ko ang signature analysis. Hindi niya inunderestimate ang connections ng ama niya sa banking community. Tulad ng hindi niya inunderestimate ang lahat sa sitwasyong ito. Lumitaw si Maria sa table namin na parang theatrical entrance. Suot ang parehong false warmth na ipinakita sa living room nila. Masyadong perfect ang timing para coincidental. Clearly, coordinated strategy ito. Roberto, dumula siya sa upuan sa tabi ni Juan. Kagad na hinanap ng kamay niya ang braso niya sa United Support. Sobrang saya ko na finally makakausap natin ito ng pamilya. Pamilya. Parang mockey ang salita mula sa taong gumamit ng ninakaw kong pera para bumili ng mahal na gifts sa lover niya. Sigurado na maayos natin ito, continued niya. Pitched ang boses sa reasonable concern kaysa desperation. Hindi dapat nag-aaway ang pamilya, lalo na tungkol sa pera. Tama si Maria, tatay. Lahat tayo ay nagkamali dito, ngunit maaayos natin. Lumapit si Juan, attempting sincerity. Paano kung bawasan natin ang utang mo sa kalahati? Makakatulong ba iyan para mag-move forward ang lahat? Bawasan ang utang ko. Parang sa kanya ang ninakaw na pera. Parang generosity ang pagbalik ng parte nito kaysa continued debt. Interesting iyan, sabi ko ng maingat. Ngunit natapos na ang pagkakataon na iyan. May complications na hindi ninyo alam. Nagpalitan ng tingin si Juan at Maria. Nag-fishing sila ng information. Trying to determine eksakto kung ano ang alam ko at gaano kalaki ang damage na maaari kong gawin. Wala silang ideya na habang nagsiselebrate sila ng death nila. Nagtatayo ako ng kese na sisira sa lahat ng itinayo nila sa ninakaw na pera. Anong complications? Unang note ng genuine concern ang boses ni Maria na narinig ko mula sa kanya. Ngumiti ako ng pulite at tiningnan ang relo ko. Ang klase na nangangailangan ng legal expertise para ma-resolve ng tama. Sigurado akong malalaman ninyo soon. Lubos na nawala ang mask ni Juan. Hindi ka seryoso na mag-press ng charges. Anak mo ako. Sabi ko ng tahimik. At iyan ang nagpapatawad pa sa ginawa mo. Lumipas ang katahimikan na parang chasm na taon ng ginagawa. Sa wakas, biglang tumayo si Juan. Halos matumba ang baso ng tubig niya. Hindi pa tapos ito, tatay. Wala kang ideya kung ano ang sinisimulan mo rito. May bagay na kailangan ninyong makita. Sabi ko ng tahimik, inaabot ang phone ko. Tungkol sa kung paano talaga ginagastos ang pera ng pautang na iyan. Lumapit si Juan ng may confidence ng taong naniniwala na beyond reproach ang financial activities ng asawa niya. Neutral pa rin ang ekspresyon ni Maria. Ngunit nahuli ko ang slightest tightening sa mata niya. Puno ang phone screen ko ng unang picture ng may perfect clarity. Si Maria at Marco sa restaurant. Kamay niya na hinahaplos ang mukha niya, habang ngumingiti siya ng may unmistakable intimacy. Namutla ng lubos ang mukha ni Juan. Maria, ano ito? Sino ang lalaking iyan? Nag-swipe ako sa susunod na image. Si Maria na ikinabit ang mahal na watch sa pulso ni Marco. Pareho silang tumatawa na parang lovers sharing private joke. Pagkatapos isa pa. Kamay ni Maria na dumadaan sa Italian sweets na binili niya para sa kanya. Clear ang wedding ring habang hinahawakan ang ibang lalaki. Dito napunta ang pautang mo, Juan. 157,000 para sa watch na iyan. Isa pang 82,000
para sa sweets. Tiyampag na 2,200 ang baso habang facing foreclosure ako. Exactly 3 seconds ang shock ni Maria bago activated ang survival instincts niya ng may surgical precision. Roberto, pathetic ito. Perfect ang incredulity, halo concern ang boses niya. Halatang fake photos ito. Kahit sino ay maaring magdoktor ng images ngayon. Nakatitig si Juan sa phone screen. Shallow ang breathing niya. Ngunit Maria, parang iyan ang watch mo. Ang suot mo araw-araw. Honey, hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari? Kamay ni Maria na nahanap ang braso ni Juan. Gentle at reassuring ang touch. Desperate ang tatay mo. Pinabulaanan niya ang images na ito dahil hindi niya matanggap ang responsibilidad sa sarili niyang financial situation. Ako mismo ang kumuha ng photographs na ito. Sabi ko ng calm. Biyernes ng hapon sa restaurant. Pagkatapos sa hotel bar. Ginastos ng asawa mo ang ninakaw na pera sa lover niya habang sinasabi sa iyo na para sa family expenses. Flashed ang mata ni Maria nang may calculated indignation. Stalking mo ako. Sinusundan mo ako sa buong lungsod na parang disturbed person. Lumingo siya kay Juan. Boses na pumutok ng perfect theatrical emotion. Harassment ito, honey. Halatang nawala na ang isip niya. Tiningnan ni Juan ang phone at asawa niya. Desperation sa features niya. Tatay, ito maaring kahit sino. Hindi clear ang photos para sigurado. Absolutely clear ang images. Distinct ang mukha ni Marco. Unmistakable ang features ni Maria. Clearly visible ang mahal na gifts. Ngunit pinanood ko ang ekspresyon ng anak ko at naintindihan na walang saysay ang clarity kapag harap sa truth na sobrang devastating para tanggapin. Tama si Maria, continued ni Juan. Lumalakas ang boses habang pinili ang comfortable lease kaysa painful reality. Halatang dinoktor mo ito somehow. Crazy ito, tatay. Pinindot ni Maria ang advantage niya ng may skill ng master manipulator. Roberto, naiintindihan ko na may financial pressure ka. Ngunit fabricating evidence at willed accusations ay hindi makakasolve ng kahit ano. Kailangan mo ng tulong. Ginawa niyang sound like concern sa mental health ko kaysa deflection ng overwhelming evidence. Flawless ang performance niya. Sapat na wounded dignity, halo compassionate worry, para pagdudahan ni Juan ang nakita ng sarili niyang mata. Ang pangalan ng lalaki ay Marco Reyes. Sabi ko ng tahimik. Paihong Marco Reyes na may pirma sa ilang loan applications na may forged info. Systematic fraud operation ang tinatakbo ng asawa mo habang pinapanatili ang mahal na affair. Tumigil ka. Pumutok ang boses ni Juan nang may genuine anguish. Tumigil ka lang sa pag-imbento tungkol kay Maria. Siya lang ang tumayo sa akin sa lahat ng ito. Tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan. At nakita ang bagay na sumira sa natitira kong faith sa family redemption. Hindi confused o deceived si Juan. May parte niya na alam ang truth, nakita ang evidence, naintindihan eksakto kung ano ang ginagawa ni Maria. Ngunit pinili niyang maniwala sa lease niya, dahil ang alternative ay harapin hindi lang ang betrayal niya, kundi ang complete failure niya bilang asawa at anak. Pinanood ni Maria ang realization na ito na dumaan sa mukha ko, at ngumiti ng may cold satisfaction. Tapos na ang conversation na ito. Sabi niya ng mahina, Roberto, mananalangin kami para sa recovery mo. Inilagay ko ang phone ko at dahan-dahang tumayo. Tumingin pababa sa kanilang dalawa. Anak ko na pinili ang comfortable lease kaysa devastating truth. At asawa niya na nagdemonstrate na skillful manipulation ay maaring talunin kahit photographic evidence. Naramdaman ko ang final na nanirahan sa dibdib ko. Tama ka, Maria, sabi ko ng tahimik. Definitely tapos na ang conversation na ito. Habang lumalakad ako patungong pinto ng restaurant, narinig ko ang boses ni Maria sa likod na gumagawa na ng bagong kwento, bagong explanations, bagong reasons kung bakit hindi dapat maniwala si Juan sa anumang sinasabi ng disturbed niyang tatay. Huwebes ng umaga ng eksaktong 9 oras. Nakaupo ako sa harap ng desk ni Patricia Lopez na may 3 Manila folders na naglalaman ng pinaka-comprehensive fraud case na nakita niya. Ginugol ko ang sleepless nights sa organizing evidence ng may same methodical precision na ginamit ko noon sa major banking projects. Roberto, extraordinary ang documentation na ito. Sinuri ni Patricia ang surveillance photographs, banking records, at victim testimonies ng may growing amazement. Hindi pa ako nakakita ng civilian investigation na ganito, Doro. Maaari nating i-file ang criminal charges para sa fraud, identity theft, at financial exploitation ng elderly. Paano ang asset recovery? Sa evidence na ito, maaari nating i-freeze ang accounts nila, pursue wage garnishment, at seek full restitution plus damages. Inilabas niya ang legal pad at nagsimulang mag-calculate, kasama interest at legal fees.
Potential recovery ng 22 milyon. 22 milyon, higit pa sa ninakaw nila, sapat para sa bawat victim at mag-establish ng clear message tungkol sa consequences. Gaano kabilis maaari nating galawin? Criminal charges ngayong hapon. Civil suit bukas ng umaga. Sa coalition ng victims, major prosecution case ito. Ngumiti si Patricia nang may professional satisfaction. Mali ang piniling defraud nila. Nang tanghali, na-file na ang criminal fraud charges sa Quezon City Prosecutor's Office. Multiple counts ng identity theft, financial fraud, at elder abuse. Gumagalaw na ang legal machinery. At malapit na malaman ni Juan na mas seryoso ang legal consequences kaysa family disappointment. Ngunit simula pa lang ang criminal charges. Mula sa courthouse, nag-drive ako sa workplace ni Maria, marketing firm sa Ortigas, kung saan may posisyon siya na nangangailangan ng public trust at professional integrity. Pumasok ako sa reception na may sealed envelope addressed sa IR Director. Maaari ninyo po bang ipasa agad ito sa supervisor ni MS Santos? May relevant information ito sa employment niya. Ang envelope ay naglalaman ng printed copies ng surveillance photographs, kasama ang professional summary na nagpapaliwanag kung paano ginamit ni Maria ang fraudulently obtained funds para sa extramarital affair. Seryoso ang companies sa ethics violations, lalo na kapag involve criminal activity. Susunod, bumisita ako sa local print shop kung saan nagprepare ako ng small mailing project. 27 envelopes, bawa isa naglalaman ng copies ng restaurant photographs at brief explanation ng circumstances. Ang addresses kasama ang parents ni Maria, sister niya, college friends, at ilang prominent members ng social circle niya. Taon ang binubuo ng social reputation at minuto lang para sirain. Pinili ni Maria na atakihin ang akin sa cruel dismissal na natitira kong taon. Simple lang na ibinalik ko ang favor sa factual documentation ng choices niya. Ang final stop ay ang apartment complex ni Juan, kung saan iniwan ko ang envelope sa building manager. Ang lease ni Juan ay guaranteed ni GNG, Pascual, ang elderly church member na manipulahin niya para i-mortgage ang bahay niya. Deserve niyang malaman eksakto kung ano ang pinahintulutan ng guarantee niya. Nang Biyernes ng umaga, nagsimulang gumuho ang mundo ni Maria ng may mathematical precision. Emergency meeting ang tinawag ng supervisor niya para discuss serious allegations affecting professional conduct. Lalong frantic ang voicemails ng parents niya demanding explanations sa disturbing photographs na natanggap nila sa mail. 3 longtime friends ang nag-block sa kanya sa social media pagkatapos matanggap ang evidence packages. Dumating ang panic call ni Juan ng 10 oras 30 minuto. Tatay, ano ang ginawa mo? Gusto akong kausapin ng pulis tungkol sa fraud charges. Suspended si Maria sa work pending investigation. May mga tao na nagsasabi ng terrible things tungkol sa amin. Ginawa ko eksakto ang dapat gawin ng anumang fraud victim. Himingi ng justice sa proper legal channels. Insane ito. Sinisira mo ang buhay namin dahil sa pera. Hindi, Juan. Kayo ang sumira sa buhay ninyo nang pinili ninyong magnakaw sa ama mo at 7 iba pa. Simple lang na tin-ensure ko ang appropriate consequences. Tumawag si Maria 1 oras pagkatapos. Pumutok ang boses niya sa desperation na hindi ko pa narinig. Roberto, please, kailangan mong itigil ito. Mawawala ang trabaho ko. Hindi na ako kinakausap ng friends ko. Iniisip ng family ko na kriminal ako. Sinisira nito ang lahat ng pinagtrabahuhan ko. Dapat ninyo naisip ang consequences na yan bago ninyo ginastos ang affair mo sa ninakaw na pera. Out of context ang photographs na iyan. Hindi ninyo naiintindihan ang situation. Perfectly ko naiintindihan. Ginamit mo ang pera na ninakaw sa matandang ama ng asawa mo para bumili ng mahal na gifts sa lover mo. Quite clear ang context. Tahimik ang linya maliban sa tunog ng iyak. Real tears, hindi ang theatrical emotion na ipinakita niya sa restaurant confrontation namin. Ano ang gusto mo? Ano ang kailangan para itigil mo ito? Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Ano ang gusto ko? Justice para sa victims, restitution para sa financial damage, consequences para sa betrayal ng trust. Wala sa mga iyan ang nangangailangan ng mercy sa taong walang ipinakita sa victims nila. Gusto ko na maranasan mo eksakto ang pinadaan mo sa 7 matatanda. Financial insecurity, social embarrassment, at complete destruction ng buhay na inaakala mong secure. Cruel iyan. Sabi ko ng tahimik. Pagkatapos ko ibaba, nakaupo ako sa kusina ko na may tasa ng kape at sinuri ang accomplishments ng linggo. Criminal charges filed, civil suits initiated, professional reputation destroyed, social circles collapsed, bank accounts frozen. Sabado ng umaga ay nagdala ng quiet satisfaction sa pagbasa tungkol sa case ko
sa Philippine Star Weekend Edition. Retired banker leads major fraud investigation ang headline kasama details tungkol sa 7-victim collision at systematic nature ng crimes. Sinasarap ko ang kape ko at professional recognition ng sirain ng tawag ni Juan ang peaceful morning. Tatay, iniwan ako ni Maria. Pumutok ang boses niya sa genuine anguish. Pinak niya ang gamit niya ngayong umaga at lumipat out. Lahat ay gumuho. Kailangan ko ng tulong mo. Sa phone, naririnig ko ang tunog ng drawers na sinasabunot. Peppers na nagkakalat. Chows ng buhay na nagdidisintegrate in real time. Hindi ako nagulat. Sagot ko ng calm. Mabilis mag-compound ang consequences ng fraud. Inamin niya lahat ng umalis siya tungkol kay Marco, tungkol sa pera, tungkol sa lahat. Sabi niya, tama ka, ngunit ang pagstay sa akin ay sisira sa career niya ng lubusan. Labord at panicked ang breathing ni Juan. Tatay, alam kong nagkamali ako ng sobra, ngunit anak mo ako. Please tulungan mo ako. Anak mo, parehong phrase na ginamit niya para justify theft, demand forgiveness, manipulate emotions ko. Ngunit completely devalued na ang currency na iyan sa linggo ng lease at betrayal. Pinili mo si Maria at comfortable lease kaysa truth at pamilya. Juan, natural consequences lang ito ng choices mo. Kinausap ako ng pulis kahapon tungkol sa fraud charges. Sabi ng lawyer ko, maari akong makulong ng 5 taon. Frozen ang accounts ko. Hindi ko mabayaran ang upa. At ngayon wala na rin si Maria. Lubos na pumutok ang boses niya. Mali ako sa photographs na iyon. Inamin niya lahat bago umalis. Tungkol sa pera ni Marco. Kung paano niya ibibigay ang buhay na gusto niya nang walang legal trouble na ito. 5 taon sa kulungan, asset forfeiture, social isolation, professional ruin. Exactly as designed ang systematic pressure campaign. Maaring mated pa ang information na iyan linggo ang nakalipas. Juan. Huli na ngayon. Please, tatay. Dapat may maari pa nating gawin. Paraan para ayusin ito. Gagawin ko ang kahit ano. 45 minuto pagkatapos. Nakatayo si Juan sa pinto ng apartment ko na parang tumanda ng 5 taon sa 5 araw. Wrinkled ang designer clothes niya. Disheveled ang usually perfect hair. Slump shoulders ng complete defeat ang confident posture niya. Maari ba akong pumasok sandali lang? Lumagkas ako. Pinapanood siyang tingnan ang modest apartment ko. Paihong maliit na space na minsan niyang itinuring bilang evidence ng failure ko na ma-achieve ang lifestyle na deserve niya. Tatay, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi lang affair si Maria. Pinlano niya ang buong bagay, ang loans, ang pera, kahit ang pagpapakasal sa akin. Bahagi iyon ng scam niya kay Marco. Nakaupo si Juan ng mabigat sa couch ko. Nanginginig ang kamay. Ginamit niya ako para makakuha ng access sa information mo. Accounts mo, pirma mo. Victim din ako tulad mo. Still making excuses. Still positioning himself as victim kaysa tanggapin ang responsibilidad sa choices niya. Juan, ikaw ang nagpeke ng pirma ko sa loan documents. Ikaw ang nagnakaw sa 7 matatanda. Ikaw ang piniling maniwala sa lease ni Maria. Kahit ipinakita ang photographic evidence. Hindi yan nangyari sa iyo. Choices mo yan. Ngunit iniisip ko na tumutulong ako sa pamilya. Kumbinsido ako ni Maria na kailangan mo ang pera. Ngunit masyadong proud para humingi. Sabi niya ang ibang tao ay investments, business opportunities na magbabayad sa lahat na may interes. At hindi mo tinanong kung bakit forged signatures at false identities ang kailangan ng investments na iyan. Matagal ang silence niya para sagutin ang tanong. Tanga ako. Mahina ako. Pinayagan kong manipulahin ako ni Maria dahil gusto kong maniwala na totoo ang lease niya. Tumingin sa akin si Juan na may red-rimmed eyes. Ngunit sinusubukan ko ng ayusin ito ngayon. Magte-testify ako laban sa kanya. Tulungan ang prosecution sa kahit ano para ayusin ito. May lahat na ang prosecution na kailangan. Hindi magbabago ang charges sa iyo ang cooperation mo. Ano pa ang maaari kong gawin? Ano ang kailangan para patawarin mo ako? Forgiveness na parang 2 linggo ng consequences ay maaring mag-undo ng 3 taon ng systematic fraud at betrayal. Parang saying sorry ay maaring ma-restore ang trust na deliberate niyang sinira. Ang security na ninakaw niya, ang family bonds na pinutol niya ng may calculated cruelty. Harapin mo ang consequences ng choices mo ng tulad ng matanda. Juan, tumigil ka sa paghahanap ng ibang sisihin o magligtas sa iyo. Tanggapin mo na may results ang actions at sinira ng sa iyo ang lahat ng sinasabi mong value mo. Lumakad ako sa pinto at binuksan ito. Ngunit tatay, tapos na ang conversation. Tapos na ang family relationship. Ang natitira na lang ay hayaan ang legal system na tapusin ang sinimulan mo nang magnakaw ka sa ama mo. Dahan-dahang tumayo si Juan,
Cycling ang mukha niya sa disbelief, anger, at finally broken acceptance. Mahal kita, tatay, despite everything. Mahal kita. Love na walang respect, loyalty, o honesty ay hindi love, Juan. Words lang iyan na ginagamit ng tao kapag may gusto sila. Pagkatapos niya umalis, naupo ulit ako sa newspaper ko at tinapos ang pagbasa tungkol sa case. Excellent ang interview ni Patricia Lopez tungkol sa importance ng systematic evidence collection sa fraud prosecution. Tumunog ulit ang phone. Si Patricia mismo this time. Biyernes ng umaga, Abril 12. Nakatayo ako sa steps ng Quezon City Courthouse. Suot ang best suit ko at dalang briefcase na kasama ko sa 40 taon ng banking at 2 linggo ng legal warfare. Si Patricia Lopez ay naghihintay sa tabi ko. Confident ang professional at polished niya tulad ko. Ready ka na ba rito, Roberto? Tanong niya. Inaayos ang sarili niyang legal materials. Ready na ako mula Marso 15. Sagot ko ng tahimik. Ngayon simple lang nating kunin ang utang ng system sa atin. Sa loob ng courthouse, nag-assemble ang coalition ng victims sa gallery. Si Linda Mendoza, Tomas, Sarah Cruz, GNG, Pascual, at 3 pa na buhay ang dinisrupt ni Juan sa systematic fraud niya. Tumango sila ng may respect habang lumipas ako. Naiintindihan na ang methodical approach ko ang nagbigay ng justice nila. Nakaupo si Juan mag-isa sa defendant's table. Ang public defender niya shuffling papers nang may resigned efficiency ng taong managing unwinnable case. Mas matanda, mas payat, diminished ang hitsura niya sa 2 linggo ng facing consequences nang walang manipulative support ni Maria o paternal protection ko. Pumasok si Judge Ramirez nang may gravity na bagay sa criminal fraud case na nakakuha ng media attention sa buong Metro Manila. Ang evidence na kinolekta ko, ang collision na inorganisa ko, at ang systematic prosecution na itinayo natin ay naging textbook example ng how fraud victims can effectively seek justice. Mr. Santos, direktang tinawag ng judge si Juan. Charged kayo ng multiple counts ng identity theft, bank fraud, at financial exploitation ng elderly victims. How do you plead? Guilty, Your Honor. Walang defiance ang boses ni Juan. Walang manipulation. Walang attempt na i-deflect ang responsibilidad. Sa wakas natuto siya sa 2 linggo ng isolation, kung ano ang hindi natutunan sa 40 taon ng parenting. Tumayo si Patricia Lopez para i-address ang court. Your Honor, gusto ng prosecution na i-acknowledge ang extraordinary cooperation ni Mr. Roberto Santos, na professional expertise at systematic evidence collection ang nagbigay possible sa prosecution na ito. Dinaya ng defendant ang 7 victims ng higit 16,500,000 gamit ang forged signatures at false identities. Methodically sinuri ng judge ang evidence. Bank documents, signature analysis, victim testimonies, surveillance photographs. Lahat ng kinolekta ko sa linggo ng professional investigation ay part na ngayon ng legal record. Validated ng justice system na pinagkatiwalaan kong mag-deliver ng appropriate consequences. Mr. Juan Santos, ang court ay magsesentence sa iyo ng 3 years probation, 500 hours community service, at full financial restitution sa lahat ng victims. May weight ng institutional authority ang boses ni Judge Ramirez. Isusurrender mo ang lahat ng assets para sa liquidation at gagarnish ang wages mo hanggang complete repayment. 16,500,000 sa restitution, asset forfeiture, permanent criminal record, complete financial ruin. Exactly the results na kinalkula ko nang unang binuksan ko ang Manila envelope 6 buwan ang nakalipas. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang local news reporters sa small group namin ng victims. Maikli akong nagsalita, pinipili ang words ko nang may same precision na ginamit ko noon sa banking presentations. Na-serve ang justice sa proper legal channels. Gumagana ang system kapag ginagamit ito ng citizens ng professional at systematically. Umaasa ako na ang case na ito ay mag-demonstrate na financial fraud, kahit sa loob ng pamilya, ay may serious consequences. Si Patricia Lopez ang humawak ng technical questions tungkol sa asset recovery at enforcement procedures. Sa loob ng 60 araw, may bebenta ang bahay ni Juan. Lilikidate ang possessions niya. Monitored ng court-appointed officials ang future earnings niya. Nasatisfy nito ang deep sa professional soul ko, ang mathematical precision. Lumapit sa akin si Linda Mendoza habang nag-disperse ang reporters. Roberto, hindi ko kayo mapasasalamatan ng sapat. Kung wala ang organization at expertise ninyo, nawala sana ang bahay ko at walang recourse. Umiral ang system para protektahan ang tulad natin, Linda. Kailangan lang nating gamitin ng tama. Habang umuwi mag-isa, nag-reflect ako sa transformation na nangyari sa 8 linggo.
Pumasok ako sa krisis na ito bilang victim, matanda, financially vulnerable, pinagtaksilan ng anak na pinalaki at sinuportahan ko. Lumabas ako rito bilang iba na, successful prosecutor na nagdemonstrate na systematic thinking ay maaring manalo laban sa emotional manipulation, na professional methodology ay maaring talunin ang personal betrayal. Ang evening news ay magle-lead sa kwento natin. Retired banker leads coalition to justice in major fraud case. Pinasaya ko ng headline hindi para sa personal recognition, kundi para sa kinakatawan nito. Validation na ang banking principles na ginugol ko sa career ko ay maaring mag-solve kahit ng most personal problems kapag in-apply na may sufficient rigor at determination. Gagugol ni Juan ang susunod na ilang taon sa rebuilding ng buhay niya mula sa wala. Natututo na suportahan ang sarili nang hindi nagnanakaw sa iba o umaasa sa manipulative relationships. Nakaligtas si Maria sa legal consequences sa pag-iwan sa kanya. Ngunit nawala ang career niya, social standing, at anumang claim sa respectability. Maaring suportahan siya financially ni Marco. Ngunit hindi niya ma-restore ang reputasyon na sinira niya. Tungkol naman sa akin, nakaupo ako sa modest apartment ko noong gabing iyon. Nagbabasa ng correspondence mula sa ibang fraud victims na nakarinig ng case natin at gusto ng advice sa organizing ng sarili nilang coalitions. Hindi lang nag-deliver ng justice ang system. Nag-demonstrate ito ng replicable methodology para sa ibang victims na sundan. Tumunog ang phone ko sa huling beses. Si Patricia Lopez na may news tungkol sa asset liquidation schedules at payment distributions. Professional conversations tungkol sa professional results na achieved sa professional methods. Trust na nasira na ay hindi maayos. Ngunit justice kapag hinabol ng systematic at professional ay palaging ma-achieve. Exactly as designed ang gumana ng system. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, please like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ang impressions ninyo sa kwentong ito sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.